Minamahal na mga kapatid sa kay Kristo Jesus, sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon. Malugod namin kayong tinatanggap sa sandaling ito ng panalangin at pakikipag-isa sa ating Panginoon. Kung ito ang unang pagkakataon na kayo ay sumama sa amin, mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell upang hindi ninyo mapalampas ang anumang panalangin. Ang inyong presensya rito ay isang tanda na ginagalaw ng Espiritu Santo ang inyong puso. Kung ang salitang ito ay umantig sa inyong kaluluwa, mag-iwan ng like, ibahagi ito sa mga nangangailangan, maranasan ang kapangyarihan ng panalangin, at isulat sa mga komento kung anong himala ang inyong inaasahan mula sa Panginoon ngayong umaga. Pinagpapala ng Diyos ang pananampalataya ng mga humahanap sa Kanya ng buong puso. Ngayon, ihanda ninyo ang inyong puso. Humanap ng isang tahimik na lugar, patahimikin ang mga abala ng mundo at hayaan ninyong magsalita ang Panginoon sa inyong kalooban. Ito ay isang makapangyarihang panalangin sa umaga kung saan hahanapin natin ang kapayapaang tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay, ang lakas na nagmumula sa itaas at ang mga himalang nagbabago ng buhay. Magsimula na tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesukristo, Anak ng Diyos na buhay, narito ako ngayong umagang ito, nakaluhod sa harap ng iyong walang hanggang awa, na may pusong nagsisisi at kaluluwang nauuhaw sa iyong nagpapabanal na presensya. Lumalapit ako sa iyo gaya ng babaeng Samaritana na lumapit sa balon, hindi upang hanapin ang tubig na nasisira, kundi ang tubig na buhay na bumubukal tungo sa buhay na walang hanggan. Inaamin ko, o mabuting tagapagligtas, na kung wala ka ay wala akong magagawa, na kapag hiwalay sa tunay na punong ubas ay isa lamang akong tuyong sanga na nakatakdang sunugin. Ngunit batid ko rin sa katiyakang nagmumula sa pananampalataya na sa iyo nananahan ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman, at na ang iyong kapangyarihan ay lubos na nahahayag sa kahinaan ng tao. Kaya't hindi ako lumalapit dala ang sariling mga karapatan, kundi balot lamang ng mga karapatan ng iyong kabanal-banalang pasyon, nagtitiwala na ang iyong mahalagang dugo ang naglinis sa lahat ng aking mga kasalanan. Sa pagsikat ng bukang liwayway na ito, nais kong ialay sa iyo ang bawat sandali, bawat paghinga, bawat pintig ng aking puso upang ang araw na ito ay hindi na akin kundi iyo, na mabuhay hindi ayon sa aking kalooban kundi ayon sa mabuting kalooban ng iyong kabanal-banalang kalooban. O Jesus na maamo at mapagpakumbabang puso, ikaw na tumatawag sa lahat ng pagod at nabibigatan at nangangakong bibigyan sila ng kapahingahan ng kaluluwa. Tanggapin mo ngayong umaga ang daing ng kaluluwang ito na naghahangad ng iyong kapayapaan. Kapayapaang hindi kayang ibigay o alisin ng sanlibutan, kapayapaang higit sa lahat ng pagkaunawa ng tao, kapayapaang bunga ng iyong tunay na presensya sa pinakaloob na santuwaryo ng puso. Sinabi mo sa iyong mga alagad sa gabi ng pagkabuhay na mag-uli, sumainyo ang kapayapaan, at ang pagbating iyon ay hindi lamang kagandahang asal, kundi tunay na pagbibigay ng banal na kaloob. Ipinamamanhik ko, Panginoon, na sa sandaling ito ay bumaba ka sa akin, dala ang kapayapaang yaon na nagpapakalma ng mga bagyo, nagpapatahimik ng salungat na mga hangin at nagbabago ng kaguluhan tungo sa ganap na kaayusan. Naway pumasok ang iyong kapayapaan sa pinakamalalim na bahagi ng aking pagkatao. Abutin ang mga lugar na tinitirhan ng matatandang pangamba, malalalim na takot, at mga sugat na hindi pa naghihilom. Maging ang iyong kapayapaan nawa ay tulad ng banayad na langis na nagpapahid at nagpapagaling, gaya ng makalangit na balsamo na nagpapanumbalik at nagbabago, gaya ng payapang liwanag na nagpapawi ng lahat ng kadiliman. Banal na Guro, ikaw na siyang daan, katotohanan at buhay,
ipagkaloob mo sa akin ngayong umaga ang lakas na aking kailangan upang tahakin ang makitid na daang patungo sa buhay na walang hanggan. Hindi ang lakas na nagmumula sa laman at dugo, kundi ang lakas na bumababa mula sa itaas, mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni anino ng pag-iiba. Ang lakas ng mga patriarka na naglakad sa pananampalataya nang hindi pa nakikita ang lupang pangako. Ang lakas ng mga propeta na nagpahayag ng iyong salita kahit walang nakikinig. Ang lakas ng mga apostol na binago ang buong mundo sa pangangaral kay Kristong ipinako sa krus. Ang lakas ng mga martir na piniling mamatay kaysa itatwa ang pananampalataya. Ang lakas ng mga banal na nagtagumpay sa kanilang sarili at nagkamit ng kaharian ng langit. Ang lakas na ito, Panginoon, ay hindi kawalan ng kahinaan, kundi ang iyong kapangyarihang nagiging ganap mismo sa aming kahinaan. Kaya't hindi ko ikinahihiya ang aking mga limitasyon, bagkus ay ipinagmamalaki ko ang mga ito upang sa akin manahan ang lakas ni Kristo. Palakasin mo ang mga pagod na kamay at nanginginig na tuhod. Patatagin mo ang mga hakbang na nadarapa, bigyan mo ng sigla ang kaluluwang nanghihina. Panginoon ng mga himala, ikaw na nagbago ng tubig na maging alak, nagparami ng mga tinapay, nagpagaling ng mga kitungin, nagbigay paningin sa mga bulag at pandinig sa mga bingi, bumuhay sa mga patay at nagpalayas ng mga demonyo. Lumalapit ako sa iyo ngayong umaga, na sumisigaw para sa mga himalang aking labis na kailangan. Hindi dahil kailangang kumbinsihin ang iyong kabutihan, kundi dahil kailangang sanayin ang aking pananampalataya, sapagkat kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ang Diyos. Naniniwala ako, Panginoon, tulungan mo ang aking kawalan ng pananalig. Naniniwala akong walang imposible sa iyo, na ang iyong bisig ay hindi maikli upang magligtas at ang iyong kamay ay hindi mabigat upang magpalaya. Naniniwala akong kung paanong pinagaling mo ang biyenan ni Pedro sa isang haplos, gayon din ay kaya mong pagalingin ang lahat ng karamdamang dumadaplis sa mortal na katawang ito. Kung paanong nilinis mo ang 10 kitungin sa isang salita, kaya mo ring linisin ang bawat espiritual na ketong na dumudungis sa aking kaluluwa. At kung paanong binuhay mong muli si Lazaro matapos ang 4 na araw sa libingan, kaya mo ring buhayin sa akin ang lahat ng tila patay na. Mga pangarap na inilibing, mga pag-asang ibinaon, mga planong nabigo, at mga relasyong nasira. Amang makalangit, na umibig sa amin ng gayon na lamang at ibinigay ang iyong bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibuhos mo ngayong umaga sa akin ang kasaganaan ng iyong mga awa na nagbabagong buhay tuwing umaga. Dakila ang iyong katapatan, O Panginoon, sapagkat kahit kami maging di tapat, ikaw ay nananatiling tapat sapagkat hindi mo maitatatwa ang iyong sarili. Ilang ulit akong nangakong magbabago, ngunit hindi nagbago. Ilang ulit kong ipinasyang maging mas mabuti, ngunit bumalik sa dating mga pagkakamali. Ilang ulit kong nangakong magiging tapat, ngunit naging di tapat. Ngunit ikaw, Panginoon, ay hindi nagsasawang magpatawad, hindi nauubos sa awa at hindi sumusuko sa pagtawag sa akin pabalik. Tulad ng ama sa talinghaga ng alibughang anak, hinihintay mo rin ako na may bukas na mga bisig, handang ipagdiwang ang aking pagbabalik. Ngayong umaga, nais kong tumindig at bumalik sa iyo na nagsasabi, Ama, nagkasala ako laban sa langit at laban sa iyo, hindi na ako karapat-dapat na tawaging iyong anak. Ngunit batid kong bibihisan mo ako ng pinakamabuting damit, isusuot ang singsing sa aking daliri at ang sandalya sa aking mga paa.
Espiritu Santo, banal na Paraklito, mang-aaliw ng mga nagdadalamhati, tagapagpabanal ng mga kaluluwa, panloob na guro na nagtuturo ng buong katotohanan, pumarito ka ngayong umaga at punuin mo ang aking puso ng iyong mga banal na kaloob. Pumarito ka na may kaloob ng karunungan upang hatulan ko ang mga bagay na panlupa ayon sa liwanag ng mga bagay na walang hanggan. May kaloob ng pag-unawa upang mapasok ko ang mga hiwaga ng pananampalataya. May kaloob ng payo upang maunawaan ko ang kalooban ng Diyos sa bawat kalagayan. May kaloob ng lakas ng loob upang magtiyaga sa kabutihan sa kabila ng lahat ng hirap. May kaloob ng kaalaman upang malaman ang tamang landas na tatahakin. May kaloob ng kabanalan upang mahalin ang Diyos bilang Ama at ang kapwa bilang mga kapatid. At may kaloob ng takot sa Diyos upang kailanman ay hindi ako lumayo sa Kanya na siyang aking tanging kaligayahan. Pumarito ka rin na dala ang iyong mga mahalagang bunga, pag-ibig na nag-aalay ng sarili, kagalakang nananatili, kapayapaang higit sa lahat ng pagkaunawa, pagtitiyagang nagdadala sa lahat ng pagsubok, kabutihang umaagos sa lahat, katapatang hindi nanginginig, kaamuan na nagpapahina sa karahasan at pagpipigil sa sarili na nagwawagi laban sa magulong mga pita. Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina namin, Reyna ng langit at lupa, tala ng umaga na nagpapahayag ng araw ng katarungan. Sa iyo rin ako lumalapit sa pagsikat ng bukang liwayway na ito, hinihiling ang iyong pamamagitan sa harap ng iyong pinagpalang anak. Ikaw na nagsabi sa kana, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Sabihin mo rin sa akin ngayon kung ano ang dapat kong gawin upang kalugdan ng iyong Jesus. Ikaw na nag-ingat ng lahat ng bagay sa iyong puso at patuloy na nagbulay, turuan mo ako ng sining ng pagmumuni-muni, ng agham ng mga banal, ng landas ng malalim na panalangin. Ikaw na nanatiling nakatayo sa paanan ng krus nang tumakas ang lahat ng mga alagad, bigyan mo ako ng lakas, ng loob, na manatiling tapat kahit mabigat ang krus, kahit madilim ang landas, kahit subukin ng apoy ng kapighatian ang pananampalataya. Ikaw na unang naniwala sa muling pagkabuhay sapagkat ikaw ang huling umalis sa Kalbaryo, patatagin mo ang aking pag-asa upang kailanman ay hindi ako panghinaan, hindi mawalan ng pag-asa at hindi mawala ang katiyakang ang Diyos ang may ganap na pamamahala sa lahat ng bagay at ang lahat ay nagkakaisa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Panginoong Jesus, mabuting pastol na nakakakilala sa Kanyang mga tupa at nagbibigay ng buhay para sa kanila, akayin mo ako ngayong umaga sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa iyong pangalan. Pahingahin mo ako sa luntiang pastulan, dalhin mo ako sa tabi ng tahimik na mga tubig, at ibalik lakas mo ang aking kaluluwa kapag ito'y nanghihina. Kahit ako'y dumaan sa libis ng anino ng kamatayan, hindi ako matatakot sa masama sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong tungkod at iyong pamalo ang umaaliw, nagpoprotekta at gumagabay sa akin. Naghahanda ka ng dulang para sa akin sa harap ng aking mga kaaway. Pinapahiran mo ng langis ang aking ulo at umaapaw ang aking saro. Tunay na ang kabutihan at awa ay susunod sa akin sa lahat ng araw ng aking buhay at maninirahan ako sa bahay ng Panginoon magpakailanman. O banal na pastol, ilang ulit akong naligaw sa baluktot na mga landas ng kasalanan, sa madudulas na daan ng sanlibutan, sa mapanlinlang na mga daan-daanang nangangako ng kaligayahan, ngunit humahantong sa bangin. Ngunit lagi mo akong hinanap, minsan nang may lambing, minsan nang may higpit, ngunit laging may walang hanggang pag-ibig. Ngayong umaga, nais kong pakinggan ang iyong tinig at sundin ito saan man ako iyong dalhin. Ama ng awa at Diyos ng lahat ng kaaliwan, ikaw na umaaliw sa amin sa lahat ng aming kapighatian upang kami rin ay makapag-aliw sa mga nasa anumang pagdurusa,
Lingunin mo ngayong umaga ang mga pasaning nagpapabigat sa aking puso. Alam mo ang bawat isa sa mga ito sapagkat ikaw ang Diyos na sumusuri ng mga puso, na binibilang ang buhok sa aming ulo at nagtitipon ng aming mga luha sa iyong sisidlan. Walang anuman ang lihim sa iyo, walang banyaga, walang pakialam. Kaya't lumalapit ako sa iyo ng may lubos na pagtitiwala, gaya ng anak na tumatakbo sa bisig ng ama, tiyak na tatanggapin. Inilalapit ko sa iyo ang mga alalahaning pinansyal na bumabagabag sa akin, ang mga utang na nagpapabigat, ang mga pangangailangang nagbibigay sakit sa damdamin, at inihahagis ko sa iyo ang lahat ng aking pag-aalala sapagkat ikaw ang nagmamalasakit sa akin. Inilalapit ko sa iyo ang mga karamdaman na nagpapahina sa katawang ito, nayari sa alabok, ang mga kirot na sumasakit, ang mga limitasyong nagpapabigo, at nagtitiwala ako sa iyong salita na nagsasabing, ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Inilalapit ko sa iyo ang mga sigalot sa pamilya na sumisira sa puso, ang mga di pagkakaunawa na nagdudulot ng pagdurusa, ang mga hinanakit na lumalason sa mga ugnayan, at sumisigaw ako para sa iyong kapayapaan na kayang pag-isahin ang magkahiwalay. Panginoong Jesus, manggagamot ng mga kaluluwa at mga katawan, ikaw na dumaan na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng inaalipin ng dyablo, iunat mo ngayong umaga ang iyong kamay na nagpapagaling sa bawat sugat, sa bawat karamdaman, sa bawat may sakit na bahagi ng aking buhay. Pagalingin mo ang mga sugat ng kaluluwa, ang mga pagtanggi ng kabataan, ang mga traumang nag-iwan ng malalalim na peklat, ang mga kabiguang nagbunga ng pait, ang mga pagkabigong nagdulot ng panghihina, ang mga kasalanang nagdala ng pagkakasala, ang mga takot na nagpaparalisa, ang mga kawalan ng tiwala sa sarili na humahadlang sa pag-usad. Pagalingin mo rin ang mga karamdaman ng katawan, ang mga talamak na kirot na ayaw mawala, ang mga sakit na tumitindig laban sa gamutan, ang mga limitasyong nagpapababa ng kalidad ng buhay, ang mga kawalan balanse na gumugulo sa likas na paggana ng katawan. Hindi lamang ako humihiling ng ginhawa ng sintomas, kundi ng ganap na kagalingan, ng lubos na pagpapanumbalik, ng himalang tanging ikaw lamang ang makagagawa. Sapagkat kung pinagaling mo ang bulag mula pagkasilang, kung nilinis mo ang mga kitongin, kung binuhay mo ang mga patay, batid kung kaya mo ring pagalingin ako ng lubusan, ibalik ako ng ganap at baguhin ako ng lubos. Espiritu ng karunungan at pahayag, buksan mo ngayong umaga ang mga mata ng aking puso upang makita ko ang mga bagay ayon sa iyong pagtingin, upang maunawaan ko ang mga hiwagang nakatago sa marurunong, ngunit inihahayag sa mga maliit. Bigyan mo ako ng liwanag upang makilala ang mga espiritu, upang maiba ang mula sa iyo at mula sa kaaway, upang makilala ang mga patibong ng masama at makaiwas dito. Turuan mo akong manalangin ayon sa nararapat, sapagkat hindi namin alam kung ano ang dapat hilingin. Ngunit ang Espiritu ang namamagitan para sa amin sa mga daing na hindi maipahayag. Gawin mo ang aking panalangin na maging dialogo at hindi monologo, na maging personal na tagpo at hindi mekanikal na pag-uulit, na maging kagalakan at hindi mabigat na tungkulin. Naway ang bawat umaga ay maging isang bagong Pentecostes, isang panibagong pagbuhos ng Espiritu, isang bagong pagpapahid na nagbibigay kakayahan sa matapang na patotoo at banal na pamumuhay. Sapagkat kung wala ka ay wala akong magagawa, ngunit sa iyo ay magagawa ko ang lahat dahil ikaw ang gumagawa sa akin ng kapwa pagnanais at pagsasakatuparan ayon sa iyong mabuting kalooban. Panginoon ng kaluwalhatian, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na sa iyo yumuyuko ang bawat tuhod sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa, sinasamba kita ngayong umaga na may banal na paggalang at pag-ibig ng anak.
Sinasamba kita sa iyong walang hanggang kadakilaan na hindi kayang unawain ng isip, sa iyong ganap na kabanalan na hindi matutumbasan ng sinumang nilikha, sa iyong di mapapantayang karunungan na namamahala sa lahat ng pangyayari ng kasaysayan. Sinasamba kita sa hiwaga ng banal na santatlo, ang Ama na pinagmumulan ng lahat ng pag-iral, ang Anak na sakdal na larawan ng Ama, at ang Espiritu Santo na nagmumula sa Ama at sa Anak. Sinasamba kita sa hiwaga ng pagkakatawang tao, ang salitang nagkatawang tao at tumahan sa gitna namin, ang Diyos na naging tao nang hindi tumigil sa pagiging Diyos, ang kataas-taasan na nagpakababa upang itaas kami sa Kanya. Sinasamba kita sa hiwaga ng pagtubos, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang dakilang saserdote na naghandog ng kanyang sarili bilang sakdal na handog, ang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao na pinag-isa ang langit at lupa sa pamamagitan ng dugong ibinuhos sa krus. Banal na Ama, na pinili mo kami kay Kristo bago pa itatag ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harap mo sa pag-ibig. Tulungan mo ako ngayong umaga na mamuhay ayon sa dakilang bokasyong ito. Tinatawag mo ako sa kabanalan, hindi dahil kaya ko sa sarili, kundi dahil sapat ang iyong biyaya at ang iyong kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan. Hindi mo ako tinatawag sa karaniwang maligamgam at nakikiayon sa sanlibutang pamumuhay, kundi sa radikal, masigasig at binagong buhay sa pamamagitan ng pagbabagong isip. Nais mo akong maging asin ng lupa, ngunit ang asin na nawalan ng lasa ay wala ng silbi. Nais mo akong maging ilaw ng sanlibutan, ngunit ang ilaw ay hindi maaaring itago. Kaya't linisin mo ako sa bawat kasalanang nananatili pa sa akin, sa bawat di maayos na pagkakapit sa lupa, sa bawat espiritual na katamaran na nagpapalungkot sa Espiritu Santo. Sindihan mo ang aking puso ng apoy ng iyong pag-ibig, ang apoy na dinala ni Jesus sa lupa at dinanais niyang magningas. Gawin mo akong banal, hindi ayon sa aking lakas, kundi ayon sa sukat ng iyong biyaya na kayang baguhin ang mga makasalanan upang maging mga banal. Panginoong Jesus, walang hanggang salita ng Ama, na sa pasimula ay kasama ng Diyos at Diyos nga, na sa pamamagitan mo nilikha ang lahat ng bagay, at kung wala ka, ay walang anuman ang nalikha. Nagsasalita ako ngayong umaga sa buong sangnilikha sa iyong pangalan. Nagsasalita ako sa langit at ipinahahayag nito ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa lupa at ipinakikita nito ang gawa ng kanyang mga kamay. Sa araw at ito'y naglalagablab ng iyong liwanag. Sa buwan at ito'y sumasalamin ng iyong kagandahan. Sa mga bituin at sila'y umaawit ng iyong papuri. Ngunit higit sa lahat, nagsasalita ako sa mga pangyayari ng aking buhay. Iniuutos sa kanila sa iyong pangalan na umayon sa iyong ganap na kalooban. Nagsasalita ako sa mga bundok ng kahirapan at iniuutos na sila'y maalis at ihagis sa dagat. Sa mga lambak ng panlulumo at iniuutos na sila'y itaas. Sa mga baluktot na landas at idinedeklarang sila'y ituwid. Sa mga magagaspang na lugar at ipinahahayag na sila'y maging patag, sapagkat ang iyong salita ay hindi bumabalik na walang bunga, kundi tinutupad ang layuning pinagpadalhan nito. At kung ikaw ay nagsugo ng iyong salita at pinagaling ang mga may sakit, kung ikaw ay nagsalita at ang sansinukob ay nalikha, batid kong hanggang ngayon ang iyong salita ay may kapangyarihang baguhin ang aking kalagayan. Baguhin ang aking kasaysayan at isagawa ang himalang aking labis na kailangan. Banal na Diyos, 3 ulit na banal, na walang humpay na pinupuri ng mga serapin na nagtatakip ng mukha sa harap ng iyong maluwalhating kamahalan, tanggapin mo rin ngayong umaga ang papuri ng nilikhang ito, hamak, ngunit tinubos ng dugo ng kordero.
Pinupuri kita hindi lamang sa mga biyayang tinanggap, kundi dahil sa kung sino ka sa iyong banal na diwa. Pinupuri kita sapagkat ikaw ay mabuti at ang iyong awa ay magpakailanman, sapagkat ikaw ay tapat at ang iyong mga pangako ay hindi kailanman nabibigo, sapagkat ikaw ay makatarungan at ang iyong mga hatol ay totoo, sapagkat ikaw ay pag-ibig at ang lahat ng iyong ginagawa ay udyok ng walang hanggang pag-ibig. Pinupuri kita sa kagalakan at sa kalungkutan, sa kasaganaan at sa kakapusan, sa kalusugan at sa karamdaman, sa tagumpay at sa kabiguan, sapagkat alam kong sa lahat ng bagay ay gumagawa ka para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo, ng mga tinawag ayon sa iyong layunin. Kahit hindi ko nauunawaan ang iyong mga daan, kahit misteryoso ang iyong mga pasya, kahit tila nahuhuli ang iyong pagkalinga, patuloy akong nagpupuri sapagkat alam ko kung kanino ako sumampalataya at ako'y tiyak na siya ay makapangyarihang magingat ng aking ipinagkatiwala hanggang sa araw na yaon. Aleluya! Purihin nawa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na gumagawa ng mga kababalaghan. Purihin magpakailanman ang kanyang maluwalhating pangalan at mapuno nawa ng kanyang kaluwalhatian ang buong lupa. Amen at amen. Minamahal na mga kapatid, narating na natin ang wakas ng makapangyarihang panalangin ito sa umaga. Ngunit ang pagkilos ng Espiritu Santo sa inyong mga buhay ay nagsisimula pa lamang. Dinirinig ng Panginoon ang bawat pagsusumamong umusbong mula sa inyong mga puso. Tinipon niya ang bawat luhang pumatak sa inyong mga mukha. At inihahanda niya ang sagot na lubos na magbabago sa inyong kasaysayan. Siya ay tapat at ang kanyang salita ay hindi bumabalik na walang bunga, kundi tinutupad ang lahat ng layuning pinagsuguan nito. Kung ang panalangin ito ay malalim na umantig sa inyong kaluluwa, kung inyong nadama ang umaaliw na presensya ng Panginoon habang tayo'y sabay-sabay na nanalangin, taimtim kong hinihiling sa inyo mula sa kaibuturan ng aking puso na pindutin ang like na button sa ibaba ng video. Ang simpleng kilos na ito ay hindi lamang suporta sa channel, kundi isang makapangyarihang paraan upang maabot ng panalangin ito ang libu-libong iba pang kaluluwang nauuhaw sa presensya ng Diyos. Ang bawat like na ibinibigay ninyo ay tumutulong upang dalhin ng algorithm ang salitang ito ng pananampalataya. Ang pinahirang pagsusumamong ito sa mga pusong nabibigatan na sa sandaling ito ay sumisigaw para sa isang himala, para sa isang salita ng pag-asa, para sa isang haplos mula sa langit. Ngunit huwag kayong huminto roon. Ibahagi ninyo ang panalangin ito sa inyong mga kapamilya, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga prayer group at sa inyong mga social media. Isipin ninyo ang taong dumaraan sa isang madilim na lambak, ang nawalan na ng pag-asa, ang hindi na marunong manalangin. Ipadala ninyo sa kanya ang video na ito, maging mga kasangkapan ng Diyos upang maghatid ng kaaliwan sa mga umiiyak, lakas sa mga nanghihina, at pananampalataya sa mga nag-aalinlangan. Kapag nagbabahagi kayo ng ganitong panalangin, hindi lamang kayo nagpapadala ng isang video, kundi kayo'y nagiging daluyan ng banal na biyaya, tulay sa pagitan ng langit at lupa, at mga katuwang ng Diyos sa gawain ng kaligtasan ng mga kaluluwa. Bumaba kayo ngayon sa bahagi ng mga komento at ilagay ninyo roon ang inyong kahilingan sa panalangin. Huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot ilahad ang inyong pangangailangan. Ito ay isang banal na lugar, isang komunidad ng pananampalataya kung saan ang mga kapatid ay nagkakaisa sa panalangin mapagkalinga para sa isa't isa. Isulat ninyo ang inyong kahilingan, gaano man ito tila imposible, gaano man kabigat ang sitwasyon, at kung hipuin ng Espiritu Santo ang inyong puso ng matapang na pananampalataya, iwan ninyo sa mga komento ang makapangyarihang pahayag na ito. Panginoon, ngayong umagang ito ay sumisigaw ako para sa isang himala sa aking buhay.
Isulat ninyo ang mga salitang ito bilang isang gawa ng pananampalataya, bilang binhing inihasik sa matabang lupa ng banal na pangako. Sapagkat sinabi ng Panginoon na kung kayo'y may pananampalatayang kasing liit ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito patungo roon, at ito'y lilipat, at walang magiging imposible para sa inyo. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito, inaanyayahan ko kayo nang may buong lambing pastoral na pindutin ang button ng subscription at i-activate ang notification bell. Sa paggawa nito, tinitiyak ninyong ang bawat bagong panalangin, bawat bagong mensahe ng pananampalataya, bawat bagong sandali ng pakikipag-isa sa Panginoon ay direktang darating sa inyo. Ang channel na ito ay hindi lamang isa pang espasyo sa internet, kundi isang permanenteng tolda ng panalangin, isang altar na laging nagniningas, isang kanlungang espiritual kung saan ang mga pagod na kaluluwa ay nakakahanap ng pahinga. Ang mga pusong nabibigatan ay nakakakita ng kapayapaan at ang mga sirang buhay ay nakakaranas ng pagpapanumbalik. Dito ay walang paghuhusga, walang paghatol, walang pagtanggi. Dito ay tanging ang walang kondisyong pag-ibig ni Kristo, ang walang hanggang awa ng Ama, at ang makapangyarihang kaaliwan ng Espiritu Santo. Sa inyong pag-subscribe, kayo'y nagiging bahagi ng espiritual na pamilyang ito na araw-araw ay tumatayo sa panalangin, namamagitan para sa isa't isa, umiiyak kasama ng mga umiiyak at nagagalak kasama ng mga nagagalak. Tuwing umaga kapag may bagong panalangin na inilalathala, gigisingin kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng notification, tulad ng isang banayad na paanyaya upang lumapit sa kanyang presensya, uminom mula sa bukal ng tubig na buhay at mapanibago sa lakas na nagmumula sa itaas. Ilan kayang mga pagpapala ang inyong mamimiss kung hindi kayo konektado sa channel na ito ng biyaya? Ilan kayang mga himala ang hindi ninyo masasaksihan? Ilan kayang mga pagbabagong hindi ninyo mararanasan? Ito ay isang channel na isinilang sa panalangin, pinananatili ng panalangin, at umiiral lamang upang akayin ang mga kaluluwa sa nagbabagong presensya ni Hesukristo. Hindi namin hinahanap ang kasikatan o kaluwalhatian ng tao, kundi ang maitaas lamang ang pangalan ng Panginoon, maipahayag ang kanyang salita at maipakita ang kanyang kapangyarihan sa buhay ng bawat taong dumarating dito. Ang bawat panalangin aming inihahandog ay bunga ng mga oras ng pamamagitan, ng masidhing paghahanap sa mukha ng Diyos, at ng nag-aapoy na hangaring makita ang mga buhay na nababago ng Ebanghelyo. At kayo sa pag-subscribe, sa pagbabahagi at sa pag-iiwan ng inyong mga kahilingan ay nagiging mga kabahagi sa kahangahangang gawaing ito na isinasagawa ng Panginoon. Tinitiyak ko sa inyo, taglay ang autoridad na nagmumula sa pananampalataya at sa karanasan ng isang nakasaksina ng di mabilang na mga himala na ang Panginoon ay nakatuon sa bawat pangangailangang inihain ninyo ngayong umaga. Nakita niya ang inyong mga luha, narinig niya ang inyong mga daing, at alam niya ang inyong mga paghihirap. At kahit ang sagot ay hindi dumating sa panahong inaasahan ninyo, kahit ang himala ay hindi maganap sa paraang iniisip ninyo, taglayin ninyo ang ganap na katiyakang ang Diyos ay kumikilos para sa inyong kapakanan. Siya'y nagbubukas ng mga pintuang walang sino mang makapagsasara, nagpuputol ng mga tanikalang tila hindi mababasag, at nagpapagalaw ng mga bundok na tila hindi matinag. Ang kanyang sinimulan sa inyong buhay ay kanyang tatapusin. Ang kanyang ipinangako ay kanyang tutuparin. Sapagkat ang Diyos ay hindi tao upang magsinungaling, ni anak ng tao upang magsisi. Sasabihin ba niya at hindi gagawin? Mangangako ba siya at hindi tutuparin? Kaya't bumangon kayo mula sa panalangin ito na may pusong puno ng pag-asa, may kaluluwang pinalakas ng pananampalataya, at may espiritong pinanibago ng biyaya. Harapin ninyo ang inyong araw, hindi dala ang bigat ng pag-aalala,
kundi ang gaan ng lubos na pagtitiwala sa Panginoon. Humayo kayo hindi may takot sa hinaharap, kundi may katiyakang siya na nagsimula ng mabuting gawa sa inyo ay magpapatuloy nito hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Humayo kayo hindi bilang mga talunan, kundi bilang higit pa sa mga mananagumpay sa pamamagitan niya na umibig sa atin. Humayo kayo na may kaalamang ang kapayapaan ni Kristo na higit sa lahat ng pagkaunawa ang magbabantay sa inyong mga puso at isipan. Humayo kayo na nagtitiwala na ang lakas ng Panginoon ang magsusuporta sa inyo sa bawat hakbang ng daan. Humayo kayo na naniniwalang ang mga himala ni Jesus ay patuloy na nagaganap hanggang ngayon sa mismong sandaling ito sa inyong buhay. At laging alalahanin, hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. May isang karamihan ng mga kapatid sa channel na ito at sa buong mundo na nananalangin kasama ninyo, umiiyak kasama ninyo at nagagalak kasama ninyo. May isang di nakikitang ngunit tunay na iglesia, isang pakikipag-isa ng mga banal na lumalampas sa panahon at espasyo na pinag-iisa ng Espiritu Santo sa iisang pananampalataya, iisang pag-asa at iisang pag-ibig. At higit sa lahat, may isang Diyos na umiibig sa inyo ng walang hanggang pag-ibig, na kailanman ay hindi kayo pababayaan at kasama ninyo araw-araw hanggang sa wakas ng panahon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan. Pagliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at ipagkaloob ang kanyang biyaya. Itaas nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, kami nagbibigay sa inyo ng pagpapala at sinusugo kayo sa sanlibutan bilang mga tagapagdala ng liwanag ni Kristo, mga saksi ng kanyang pag-ibig at mga propeta ng kanyang pag-asa. Tayo'y nagtipon at patuloy na magtitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.